Okay, eto na siguro yung grand mission ko bilang proxy undercover ng mga paraka. Kalmadong pakli ni Joanne sa sarili, kasabay ng pag-sign of the cross niya habang nakaharap sa crucifix na nakadisplay sa dingding ng bahay. Lord, dito nakasalalay kung makakapasa ako at pwedeng marekomenda sa Police Academy. Huwag niyo po akong pabayaan. Ibigay mo na po sa akin to. Dasal niya habang nakapikit. Sa katunayan, kasing linaw ng neon lights ng mga videoke bar sa Commonwealth Avenue ang pangarap ni Joanne Cristobal. Bata pa lang siya, alam na niyang gusto niya ang magsuot ng asul na uniforme ng PNP at protektahan ang mga inosente. Pero habang hinihintay ang tawag ng tadhana, sa barangay hall muna siya namamayagpag bilang isa sa mga tanod. Dahil undergraduate siya ng kursong criminology at ilang beses nang napatunayan ng kanyang galing sa pagmamanman ng mga potensyal na law violator sa kanilang lugar, naatasan siya bilang asset kapag may mga operasyon sa kanilang barangay. Alam niyang hindi siya dapat kabahan dahil hindi naman ito ang unang beses sa sumabak siya sa operasyon na may kinalaman na naman sa pinagbabawal na gamot. Pero this time, ramdam na niya parang may kakaibang mangyayari mamaya. Kaya heto siya at taimtim na nagdarasal. Hanggat sa sumapit ang gabi na may huhulihin silang malaking isda. Jump Tales presents Wrong Raid, Right Love, an inspiring love story written by Michola Kim and narrated by Miss J.A. Kalkulado na dapat ang galaw ni Joanne, pero tila may kakaiba talaga sa gabing ito bukod sa maulan at madulas ang kalsada. Kasalukuyang kasama niyan totoong mga pulis. Joanne, sigurado ka ba rito? Pabulong na tanong ni SPO1 Morales, ang team leader ng operasyon. Nakadikit sila sa pader ng isang eskanita sa likod ng sikat na samgyupsalan. Sarge, tiwala lang. Sagot ni Joanne habang inaayos ang kanyang vest na may nakasulat na Barangay Tanod. Sabi ng source ko, yung bagong salta sa apartment na yan, kaya nahinala. Gabi na kong umuwi, laging may dalang malalaking bag tapos hindi nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Galawang sindikato, Sarge. At dito rin siya nagagawi. At saka tama naman ang address na kinanta sa akin. Mahabang paliwanag ni Joanne. Tumango si PO1 Morales kahit may pagdadalawang isip. O sige, pero tandaan mo Cristobal na guide ka lang ha. Kapag nagkaputukan, dumapa ka sa likod ng basurahan. Kami lang papasok dahil delikado makita ka nila. Copy? Copy, Sarge. Roger that. Mabilis sa sagot ni Joanne. Pero ang mga mata niya ay nakapako na sa target na isang apartment na may pintong kulay brown sa dulo ng pasilyo. Unit 4 ang nakasulat. Habang nag-aabang ng signal, napansin ni Joanne ang isang anino sa bintana ng apartment. May hinahawi itong kortina at mukhang malaki ang pangangatawan kung anino ang basehan. Tatakas na yata to! Sigaw ng isip ni Joanne. Parang alarm clock na walang snooze button ang tanod instinct niya. Nakalimutan niya ang utos si Sarge. Nakalimutan niyang protocol. Ang nasa isip lang niya ay kailangan niyang maunahan bago makalabas ang suspect. Sarge! Positive! Gumagalaw na! Mukhang tatakas! Sigaw ni Joanne. Cristobal! Sandali! Huli na ang lahat. Humulagpos sa si Joanne mula sa pader. Gamit ang bilis na nahasa niya sa paghahabol ng mga batang hamog at sa libreng basic taekwondo training ng barangay, tinakbo niyan 3 metrong distansya papunta sa pinto. Sa isang malakas at pulidong sipa, tumama ang suwelas ng combat boots ni Joanne sa seradura ng pinto. Dahil luma ng apartment, bumigay agad ang kahoy. Pumasok si Joanne na parang action star, naka-fighting stance habang ang hawak niyang baton ay nakatutok sa ere. Walang kikilos sa masama! Arestado ka! Natigil ang sigaw ni Joanne na mula pa sa lalamunan. Nanlaki din ang kanyang mga mata. Dahil walang bakas ng parapernalya at baril ang espasyong pinasok niya. Wala ring mga sangganong nagbibilangan ng pera.
Taliwas expected niyang bigaya na dapat ay mahuhuli nila sa akto. Ang bumungad sa kanya ay isang sala na amoy mamahaling kandila na nakasindi at nakapuesto sa mesa. At sa gitna ng salang yon, nakatayo ang isang lalaki. Basa ang buhok nito na parang kakatapos lang maligo. Wala itong suot na pang itaas, kaya't lantad na lantad ang dibdib at tiyan niya na tila inukit ng isang master sculptor para sa isang billboard sa EDSA. Nakasuot lang ito ng gray na sweatpants na sadyang mababa ang pagkakakapit sa balakang. At ang pinakamatindi sa lahat, ang kanang kamay nito ay may hawak siyang isang pirasong mainit na pandesal at sa kaliwa naman ay isang tasa ng kape. Nagkatitigan sila. Si Joanne, hingal na hingal pa rin at nakaamba pa rin ang baton. At ang binata, na kalmadong-kalmado kahit binulabog, ay tila nanonood lang ng boring na palabas sa TV. Miss, simula ng binata at ang boses ito ay malalim na may bahid ng antok at inis. Kung mangangaroling ka, masyado pang maaga para sa Pasko. At kung magnanakaw ka naman, well, bad choice of house. Saka nagsuot ka pa talaga ng tanod vest para magmukha kang legit ha. Napalunok si Joanne at napatras muna bago sumagot. Hindi ako magnanakaw. Taga-barangay ako. Nasaan yung mga kasama mo? Nasaan yung mga ebidensya? Iniangat ng binata ang kilay. Ebidensya ng ano? Ng late night pandesal ko. Unless, illegal na ngayon ang pagkain ng carbs sa gabi. Sana may advisory man lang bago ka mambulabog. Sinubukang bawiin ni Joanne ang kanyang composure kahit na nanginginig ng tuhod niya sa hiya. May report kami. Drug den daw to. Ilabas mo ng tinatago mo. Huminga ng malalim ang binata na surprisingly attractive. Ibinaba niya ang tasa sa mesa ng dahan-dahan bago umimik. Miss Tanod, wika ng lalaki habang humahakbang palapit kay Joanne. Look around. Do you see distinct paraphernalia? Or do you just see a guy trying to enjoy malunggay pandesal na in-demand ngayon sa masa? Bakit ganyan yung suot mo? Katwira ni Joanne na wala na sa hulog. Ibig ko sabihin, wala kang damit. Mukhang may... Pinutol lang binata ang sasabihin niya sa kanapangisi ng bahagya. Nasa loob ako ng bahay. Alam namang magtuksido ako habang nagkakape. Ikaw pumasok ng walang pagkatok. Sinira mo pang pinto ko. Tapos ikaw pa magre-reklamo sa outfit ko? Pero... Tuluyan nang hindi nakapagpaliwanag si Joanne dahil sa puntong yon, humahangos na pumasok si SPO1 Morales at dalawa pang pulis habang nakatutok ang mga baril. Pulis ito! Dapa! Pero tila lumutang lang ang warning sa hangin dahil may napagtanto si SPO1 Morales at ang mga kasamahan nito. Tumingin siya kay Joanne, tapos sa number sa likod ng pinto. Cristobal! Sigaw ni Morales na halos yumanig sa buong apartment. Anong ginagawa mo sa Unit 4A? Ang target natin ay Unit 4B, yung gate na kulay berde sa kabila. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Joanne at iglap siyang napatras. Unit 4A ba to? Pagtataka niya at halos gustuhin ang magpalamon sa lupa. Dahan-dahan siyang lumingon sa labas. Nakita niya ang katabing apartment. May malaking 4B na nakapinta sa gate. At doon, naaninag niya mga tunay na suspect na nagtatakbuhan na palabas sa likod dahil narinig ang kanilang ingay. Patay! Bulong ni Joanne. Wala ni siya magawa kundi tignan ng mga pulis na hinahabol ang mga target. Hindi ni siya makagalaw. Buti na lang at nakita niyang hindi naman nakatakas sa mga yon. Kahit nagkaputukan, wala namang sibilyan na nadamay at walang nabawian ang buhay. Ibinalik din niyang tingin sa binata. Pagkatapos, umalis ang police car na nagdala sa mga suspect. Ang mukha ng binata ay hindi na lang basta mukha ng isang taong naiinis. Halata na gusto siya nitong pagbayarin. Hindi mo ba alam na sa palpak mo, pwedeng may inosenteng buhay na mawala? Hindi ka malang nag-isip. Medyo napatas ang boses ito habang hinihilot ang sentido. Sorry, sir. Napayuko si Joanne at tila ba gusto na lumabas sa unit ng binatang napagkamalan niyang kriminal. Magpakilala ka. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Maautoridad na utos naman ng lalaki, saka nagbihis ang t-shirt sa harap ni Joanne.
Pero bago pa makaimik, may dumating na backup ng mga pulis para tignan ang bahay na napagkamalan. Ang bahay mismo na kinaroroonan ni Joanne at ng binata na halatang dismayado. Sir, pasensya na po. Talaga nagkamali lang ng pasok ang asset namin. Babayaran na lang po namin ang pinto. Paumanhin ng pulis na SPO2 na halatang pinaresponde agad ni SPO1 Morales. Ilan sandali pa, bumaling na ito kay Joanne at binuhusan ng dalaga ng matinding sermon. Cristobal, lumabas ka. Lamit ka sa akin mamaya. Napakabida-bida mo talaga kahit kailan. Yumuko si Joanne at apologetic na pinagbasdan ng dalawang lalaki. Sorry, Sarge. Sorry po, sir. Tatalikod na sana siya nang magsalita ulit ang gwapong binata. Wait. Napatigil si Joanne sa kanilingon ang lalaking tumawag sa kanya. Di mo pa sinasabi ang pangalan mo. Sikmat nito. Hindi alam ni Joanne kung saan titingin, kaya naipaling niyang ulo sa sofa at nakalagay doon ang gym bag na may nakatahing patch na Philippine Navy. Sir, teka lang. Pwede ko bang malaman kung taga PH Navy ka? Curious na tanong ni Joanne. Cristobal, tinatanong lang ang pangalan mo. Huwag ka na magtanong kung taga-Navy siya o ano. Sabat naman ng pulis. Ano? Halos kapusin siya ng hininga habang binabawi ang dignidad. Joanne. Joan ano? Pasinghal na tanong na lalaki na tila nasagad na ang pasensya. Joan of Arc? Joanne Cristobal, sir. Mapagpaumanhin yan sagot. Okay, tandaan mo ha. Pananagutin kita sa ginawa mo. Yung mga undercover na tulad ay parang salot sa lipunan. Para lang kayong upgraded at chismosa na binigyan ng authority para manggulo ng buhay. May hinanakit na pahayag ng binata. Dahil sa mali niyong impormasyon, pwede kayong makasira ng buhay o dignidad. Magagawa bang simpleng sorry sa ganung sitwasyon? At tandaan mo ang pangalan ko ha. Dagdag pa nito, saka tinignan si Joanne sa mga mata. Ako si Christoph Generoso. At oo nga pala, reservist ako sa Philippine Navy. May problema ka ba doon? Nanlaki tuloy ang mga mata ni Joanne. Reservist naman pala. Kaya pala hindi man lamang kumurap ng sinipang pinto. Next time you want to play hero, Miss Tanod. Bulong ni Christoph. Sapat lang para marinig ni Joanne. Make sure you have the right intel. Kasi sa susunod na sipay mong pinto ng isang Navy reservist na gaya ko, baka hindi lang sermon ang abutin mo. Sa sobrang hiya, halos tumakbo na palabas si Joanne. Sa gabing yun, alam niyang dapat ng talikuran ng kanyang dignidad dahil hindi na maganda ang kahihinatnan ng karir niya. Kung may mas masakit pa sa breakup, ito na yata yung moment na ipinatawag si Joanne sa barangay hall kinabukasan. Sa labas, naririnig niya ang bulungan ng mga marites na nag-aabang kung sino sunod na masasabon at mababanlawan ng sandamakmak na sermon. Sa gilid niya, nakaupo si Christoph Generoso. Kung kagabi ay nakatuwalya lang ito, ngayon ay nakasuot na ito ng itim na polo shirt na hapit sa katawan at maong nahalatang mas mahal pa sa buong taong sweldo ni Joanne. Joanne. Buntong hininga ni Kapitan Bartolome habang hinihigat ang sentido. Totoo ba na nanipa ka ng pinto ng private citizen ng walang coordination? Akala ko po kasi talaga. Joanne, tama na. Putol ng kapitan. Tumingin ito kay Christoph. Sir Generoso, pasensya na po talaga. Sagot na po ng barangay ang pagpapaayos ng pinto nyo. At itong si Joanne. Tumingin ang kapitan kay Joanne ng seryoso. Suspended ka muna ng 2 linggo. Isurrender mo muna ang vest at baton mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Joanne. Ang vest at baton ang buhay niya habang wala pa siyang tsapa bilang pulis. Dahan-dahan niyang hinubad yun. Ibinaba niya ito sa mesa, katabi ng yantok na ilang beses na niyang naging sandata. Sorry po, Kap. Garalgan na sabi ni Joanne. Tahimik lang na nanonood si Christoph. Nakikita niyang lungkot sa mata ni Joanne. Hindi ito lungkot dahil nawala ng trabaho, kundi parang katumbas sa lungkot ng isang sundalong tinanggalan ng karapatang lumaban. Sir Generoso, okay na po ba yun sa inyo? Tanong ng kapitan.
Ito kasing si Miss Cristobal, wala rin namang panlaban sa inyo kung kakasuhan nyo. Honest mistake lang naman talaga nangyari. Tumayo si Christoph at bumuga ng hangin. Don't worry about her. Main concern ko pa rin ang Pinto, Kapitan. Just make sure your staff learns discipline. Talagang dapat tuloy ang suspension na yan. Tumingin siya sandali kay Joanne bago tumalikod at naglakad palabas. Naiwan si Joanne na nakaupo at gusto nang maglupasay. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw sa gitna ng bagyo. Ilang araw ang lumipas. May humintong sasakyan sa tapat ng gate nila Joanne. Hindi ito tricycle, hindi rin ito jeep. Isang black SUV ito na sobrang kintab. Pwede kang manalamin. Bumukas ang pinto ng driver's seat. Bumabang isang lalaking naka-shades. Nang tanggalin itong salamin, nalaglag ang panga ni Joanne. Si Christoph Generoso pala. Abat hindi yata satisfied sa kinahinatnan niya at nakuha pang mag-house visit. Naglakad ito palapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Joanne. Napatayo siya, pero dahil basa ang tsinelas niya, muntik pa siyang madulas. Sinalo siya ni Christoph sa braso na mabilis. Common reflex yata ng isang sundalo o reservist yun. Pero agad din naman siyang binitiwan. Teka nga! Biglang pakli ni Joanne. Maniningil ka ba ngayon? Wala akong pera. Suspended ako dahil sa'yo. Tinignan ni Christoph ang paligid. Ang mga kapitbahay ay nakadungaw na pala sa kanila at tila nanonood ng live teleserye. Can we talk somewhere private? Hindi kasi talagang halatang tsismo sa mga tao dito. Bulong ni Christoph. Wala kaming private room. Dito lang. Mataray na sagot ni Joanne. Ano ba kasing kailangan mo? Kung pinto yan, kaya kong karpenturuhin yan. Kung danyo sa perwisyo, pwede kitang ipaglaban ng 3 buwan. Pero pera, wala. Napangise si Christoph. I don't need your money, Joanne. Parami naman ako niyan. What I need is something only you can offer. Nanlaki ang mata ni Joanne. Hoy, anong offer yan? Baka akala mo porket nakita kitang topless type na kita. May prinsipyo ako, sir. Hindi ako ganong klase ng babae. Natawa ng mahina si Christoph. Relax, hindi katawan mo habol ko. Pero dahil sa nangyari sa apartment ko, nasirang reputasyon ko. Ha? Paano? Naguguluhang tanong ni Joanne. Kapag sinabi ko rito, Eddie, malalaman na nila agad. Gusto mo bang pagtsismisan ka pa nito mga kapitbahay mo? Balik tanong ni Christoph sa dalaga. Kaya ganun nga nangyari. Pinapasok ni Joanne si Christoph sa maliit niyang bahay at sinara mga bintana. Nagsimula na si Christoph na ipaliwanag ang sitwasyon. Nakunan tayo ng pictures ng tauhan ng tatay ko. Anya, sabay pakita ng litrato kung saan nakatayo si Joanne at nakatitig sa katawan ni Christoph. Kita mo yan? Pangit pa ng angle, mukha kang natatakam. Dagdag niya pa na tila ng aasaran. Nagulat lang ako niyan, no? Buwelta naman ni Joanne. Paano masisirang reputasyon mo eh? Ako naman to nakatingin, hindi naman ikaw. Balita ko, kailangan mo ng pondo para sa livelihood project ng barangay. At balita ko rin, gusto mong maging pulis pero kulang ka sa backer at resources. Talagang hindi muna sinagot ni Christoph ang tanong ni Joanne. Sinusubukan niyang gamitin muna ang kahinaan nito. Ang alam ni Papa, nagrebelde lang ako. Pero may nakarating din sa kanya na nahuli raw ako bilang durugista kaya nandito ako. Nakakayang mapagbintangan sa isang bagay na hindi mo naman ginawa. Hindi mo ba naranasan yun? So, gusto mong ipaliwanag ko sa papa mo yung nangyari? Marami namang witness eh. Sina SP Owen Morales at Cap Bartolome. Pwede naman silang magpatotoo. Paliwanag naman ni Joanne. Hindi na kailangan. Sobrang galitin sa akin at lagi naman yung sinasabi na mapapariwara ako kung hindi ko siya sinusunod. Kaya ano pa silbi ng pagpapakubuti ko? Paasik na tanong ni Christoph. Halatang may tinatagong hinanakit. Gusto kong inisin pa siya. Gusto kong malaman niya na domestic photo lang yung nakita niya dahil asawa ko yung kasama ko. Napatayo si Joanne sa sinabi ng binata. Ibig mo sabihin, pagpapanggapin mo kong asawa mo? Anong gusto mo? Palabasin kitang kabit ko. Wala pa naman akong asawa. Sarkastikong paglilinaw ni Christoph. Para kay Papa, kabasusan yung pagsasettle daw ng walang pasabi. Dahil nireto na niya pala ako sa anak ng kumpare niyang politiko.
Kaya ka, gusto kong master pa siya. Teka muna nga. Plano ko mag-aral pa, hindi magpanggap na asawa ng sino malalaki. Paglilinaw naman ni Joanne. I can help you with all of that. Patuloy ni Christoph. Tutulungan kita makatapos at maging pulis. Huminga ng malalim si Christoph pagkatapos sasabihin ng kondisyon na handa niyang ibigay. Kailangan kong ipakilala sa kanya na may asawa na ako. Isang asawang matapang, simpleng tao at kayang panindigan ng pagiging misis ko kahit sa harap ng tatay ko. Dahil lang din naman sinira mo pa rin ang reputasyon ko, kailangan mong makipag-cooperate. Saglit namang napaisip si Joanne. Alam niyang hindi na siya lugi kung papayag siya. Kaya ilang minuto lang, napatango siya at sinalubong ang mga mata ni Christoph. Deal, pero sa isang kondisyon. Sa wakas ay pagpayag niya. Name it. Sagot ni Christoph. Huwag na huwag mo kong uutusan na magluto. Kasi kung ang pinto nasisira ko, ang kawali naman, nasusunog ko. Napangiti si Christoph at iniabot ang kamay sa dalaga upang makipagkamayan na parabang may nasalyuhan silang business deal. Deal, Mrs. Generoso. Tinanggap din ni Joanne ang kamay ni Christoph. By the way, kailangan pala natin gumawa ng kunwaring kasal para may pakitang picture sa tatay ko. Paglalahad pa ni Christoph. Basta fake lang ha. Napipilitang tugon naman ni Joanne. At sa isip niya, dito na magsisimula ang disaster sa buong pangarap niya. Matapos ang staged wedding, akala ni Joanne ang pagiging Mrs. Generoso ay matatapos na at makakapagpahinga siya saglit. Pero nagkamali siya dahil biglang sinabi ni Christoph na siyang pansamantalang caretaker ng apartment o tagalinis kapag wala ito at nag-aasikaso ng negosyo. Hoy, Mr. Generoso! Sigaw ni Joanne habang hawak ang walis tambo sa loob ng apartment. Akala ko ba asawang role ko? Bakit parang muchachang peg ko ngayon? Nasa sofa si Christoph. Nagbabasa lang ng libro habang umiinom ng kape. Part of the deal, Joanne. My dad might visit anytime. Dapat mukhang may babae nakatira dito. And based on the dust on my shelves, mukhang kailangan ko talaga ng tulong. Makapal na masyadong alikabok eh. Nakakasulat na ako ng pangalan dyan. Wow ha? Kasalanan ko bang maalikabok ang Fairview at hindi ka naglilinis? Reklamo ni Joanne pero pinagpatuloy pa rin ang ginagawang paglilinis. Iyon na nga naging routine nila. Tuwing hapon, pupunta si Joanne sa apartment para ayusin ang bahay at pag-ayos na mga gamit ni Christoph. Tapos ay kailangan pang mag-iwan ng tsinelas sa pinto. Para kapag nag-video call ang tatay ni Christoph, convincing na may asawa nga ito. Habang nagpupunas ng estante sa may TV, may nahagip ang basahan ni Joanne. Isang lumang picture frame na nakataob. Dahil sa curiosity, itinayo niya ito. Isa itong litrato ng isang batang lalaki na nakasuot ng Boy Scout uniform at isang magandang babae na nakangiti habang nakayakap. Kamukhang kamukha ni Christoph ang babaeng yon. Sino to? Tanong ni Joanne dahil hindi na niya napigilang magtanong. Napatigil si Christoph sa pagtutupi ng mga damit. Tumingin siya sa hawak ni Joanne. Biglang nawala ang normal niyang facial expression. Napalitan ito ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Joanne. Ilang saglit pa'y kinuha niyang frame sa dalaga nang hindi naman padabog pero may pag-iingat. That's my mother. Sagot ni Christoph ng mahina. Ang ganda niya. Sinsero na sabi ni Joanne. Nasaan siya? Nasa province kasama ng daddy mo? Tumalikod si Christoph. Ibinaba niyang picture frame sa mesa. Wala na siya. Sagot ni Christoph. She died years ago. In an incident. Narito ang kumpanya namin at nandun siya. Natigilan si Joanne dahil nabakas niya ang lungkot sa tinig ni Christoph. Anong ibig mong sabihin? Humarap si Christoph kay Joanne. Napasok ng otoridad ang kumpanya namin. Maling info ang nakarating sa kanila. Nagkabarilan. Natamaan siya. May hinanakit na paglalahad ni Christoph kahit hindi niya magawang umiyak. Parang sinuntok sa tiyan si Joanne. Bigla niyang naalala ang ginawa niya. Ang pagiging padalos-dalos sa sumira sa reputasyon ni Christoph.
Kaya pala gano'n na lang ang inis ni Christoph sa mga bida-bida ang galawan. Christoph, sorry. Bulong ni Joanne. Sorry, Sarid. Sorry sa lahat. Tinitigan siya ni Christoph. Sa unang pagkakataon, parang bumaba ang pader sa pagitan nila. It's fine, Joanne. Hindi ka naman yata sangkot doon. Maglinis ka na't baka tumawag ang tatay ko. Bumalik si Christoph sa sofa pero hindi na siya kumilos pa. Nakatingin lang siya sa kawalan. Si Joanne naman, tahimik na bumalik sa pagpupunas. Pero sa bawat kuskus ng basahan, mas bumibigat ang respeto at awa na nararamdaman niya para sa kanyang pekeng asawa. Pagkalipas ng ilang linggo, ipinagtaka ni Christoph ang isang gabi na hindi niya naaabutan sa apartment si Joanne. Karaniwan, ganitong oras ay naririnig na niya ang boses nito na nagre-reklamo sa problema ng bansa o kaya'y kumakanta ng ageist song habang nagwawalis. Pero ngayon, nakabibingi ang katahimikan. Late ba? O baka naman may lakad na hindi pinasabi? Bulong ni Christoph. Sinubukan niyang tawagan ng cellphone ni Joanne. Cannot be reached ito. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib niya. Hindi sanay si Christoph na nag-aalala, pero naaalala niya ang malakas na ulan kagabi. Walang ano-ano'y kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Bahala na. Susugod siya sa bahay ng kanyang fake wife. Pagdating niya, walang ilaw na nakabukas sa labas ng bahay ni Joanne. Kumatok pa rin siya na malakas. Walang sumasagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Bukas ito. Pumasok ng tuluyan si Christoph. Joanne? At halos lumundag siya sa gulat nang makita niya si Joanne sa papag. Nakabaluktot at balot ng kumot. Suot pa rin ito ang basang damit kahapon. Nanginginig ito. Nang hawakan ni Christoph ang noo ni Joanne, pakiwari niya'y humawak siya ng plancha dahil sa matinding init. Joanne, gising. Dadalhin kita sa ospital. Isinakay niya ito sa kotse at pinaharurot papunta sa pinakamalapit na pribadong ospital. Mabilis naman na naging aksyon. Kinabitan ng dextrose si Joanne. Mataas nga ang lagnat. Posibleng maging pneumonia kapag lumala pa. Nang maisettle na si Joanne sa isang private room, lumapit si Christoph sa nurse station. Inilabas niya ang kanyang debit card. Nurse here. Charge everything to this card. Make sure she gets the best meds. I have to go. May meeting pa ako bukas. Sabi ni Christoph nang mabilis. Sanay siya na pera ang solusyon sa lahat. Aalis sa sana siya para tawagan ng kanyang sekretary sa isang vehicle parts company na kanyang minamanage. Pero hinarang siya ng nurse na isang middle-aged na babae. Tinignan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Sir, saan kayo pupunta? Mataray na tanong ng nurse. Nagbayad na ako at okay naman na siya. Isn't that enough? Sagot ni Christoph na hindi niya alam na magtutunog offensive para sa iba. Sir, pasyente pong iniwan niyo sa loob, hindi bagahe. Asik ng nurse. Asawa niyo po yun, di ba? Nasa chart ang pangalan mo bilang husband. Tapos iiwan niyo lang dito habang nag-aagaw buhay sa taas ng lagnat? Natigilan si Christoph. Stable naman. Wala akong pakialam sa bayad niyo. Putol ng nurse. Alam niyo ba, sir, kung buntis siyang misis niyo, delikadong kalagayan niya. Tapos iiwan niyo kasi may meeting kayo? Ganun na lang ba kadali maging pabaya? Parang nag-echo ng mga salita sa utak ni Christoph. Pabaya, iiwan, buntis. Biglang nag-flashback sa kanya ang isang alaala nung bata pa siya. Umuulan din noon. Nasa ospital ang nanay niya, nanginginig sa sakit. Ang batang Christoph, nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang kamay ng ina. Tinanong din niya noon kung darating ang tatay niya. Pero laging nasa meeting ang sagot. Laging busy sa pagpapatakbo ng kumpanya. Pero alam ni Christoph ang totoo. Wala ang tatay niyang si Mario dahil hindi naman sila priority. Bumalik din ang isip ni Christoph sa kasalukuyan. Nakatingin sa kanyang nurse na hinihintay pa rin ang sagot niya. Hindi ako katulad niya. Sabi ni Christoph sa sarili. Hindi ako magiging katulad ni Mario Generoso. Ibinalik ni Christoph ang card sa wallet niya. Huminga lamang siya ng malalim.
Tinalikuran niyang nurse at bumalik sa kwarto ni Joanne. Umupo siya sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya si Joanne na mahimbing nang natutulog. Medyo maayos ng kulay ng balat nito kaysa kanina na sobrang putla. Kinuha niyang kumot at inayos ito para matakpan ang balikat ni Joanne. Ang tapang-tapang mo sa raid. Bulong ni Kristoff habang nakatingin sa mukha ni Joanne. Pero ulan lang palang katapat mo. Hinawakan niyang kamay ni Joanne. Hindi na bilang fake husband, kundi bilang isang lalaking natututo na mag-alaga. Sa gabing yun, hindi umuwi si Kristoff. Natulog siya sa hindi komportabling upuan sa tabi ng kama ni Joanne. Binabantayan ang bawat paghinga nito. Dahil sa gabing yun, na-realize niya na ang deal na ito ay hindi na lang tungkol sa pera o sa kumpanya. Tungkol na ito sa pagiging ibang klase ng lalaki kaysa sa kanyang ama. Kinabukasan, ang unang naramdaman ni Joanne ay ang lamig. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Masakit ang ulo niya na parang binibiyak at ang lalamunan niya ay tuyot na tuyot. Nasa langit na ba ako? Tanong niya sa isip niya. Kung nasa langit na ako, bakit parang amoy ospital? Sinubukan niyang gumalaw, pero naramdaman niya ang dextrose na nakakabit sa kanya. Buhay pa ako. Anya at ngumiti na mapait. At sa gilid ng kama niya, may isang bulto ng tao na nakaupo sa hindi komportableng plastic chair. Nanlaki ang singkit na mata ni Joanne. Si Kristoff pala. Natutulog ito na naka-cross arms. Ang ulo ay nakasandal sa pader at mukhang magkakaroon ng stiff neck pagkagising. Ang mahahaba nitong binti ay nakastretch sa ilalim ng kama dahil hindi kasya sa makipot na espasyo. Pero ang mas nakakagulat kay Joanne ay ang itsura ng binata. Sanay siya makita si Kristoff na mukhang CEO na laging nakasuot ng plantsadong polo, laging mabango, laging fresh. Pero ngayon, gusot ang suot itong polo shirt. Magulo ang buhok na parang dinaanan ng bagyo. Diyos ko, tulog na nga gusot-gusot pa ang damit. Pero bakit ang gwapo pa rin? Isip ni Joanne. Unfair talaga ng life. Pero higit sa kagapuhan, may kung anong kumirot sa dibdib ni Joanne. Sa buong buhay niya, siyang tagasalo. Siyang tumatakbo kapag may nanganganak sa eskinita. Siyang umaawat kapag nag-aaway ang mag-asawa sa kanto. Siyang bumubuhat ng mga lasing na barangay tanod pa uwi. Siya ang laging strong. Siya ang laging okay. Kaya nga hindi na niya inisip mag-boyfriend. Wala siyang inaasahan. Sanay siyang mag-isa sa laban. Pero heto siya ngayon. Nakahiga, mahina. At hetong isang bilyonaryong nagtsatsagang matulog sa isang monoblock chair para lang bantayan siya. Biglang gumalaw si Kristoff. Napangiwi ito, siguro dahil sa sakit ng leeg. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Nang magtamang paningin nila, natigilan si Kristoff. Agad itong umayos ng upo, parang sundalong nahuli ng commander na natutulog sa duty. Gising ka na pala. Garalgal na boses si Kristoff. Pinuntahan mo ko sa bahay? Mahinang tanong ni Joanne. Halos pabulong lang ito dahil sa sakit na lalamunan. Tumango naman si Kristoff. Kasi akala ko tinakasan mo na ako eh. Takot ko lang sa'yo. Pilit ng sagot ni Joanne saka ngumiti ng bahagya. Madali mo lang naman akong matatrack dahil sa connection mo saka kilala ka ng mga taga-barangay eh. Pero wala ka man lakad? Hindi ba itong nakaraan? Narinig kitang may kausap sa phone at may meeting ka dapat sa araw na to? Dugtong ni Joanne. Tinitigan siya ni Kristoff. Kinapa nito noon niya gamit ang likod ng palad nito. Imbes na sagutin na lang ang tanong niya. Wala na akong lagnat, sir. Dagdag ni Joanne. Iiwasan na ng tingin dahil naiilang siya sa lapit ang mukha nito. Mababa na. Sagot ni Kristoff. Ibinaba niyang kamay niya at sumandal ulit sa upuan. Huminga ng malalim. And about the meeting, I canceled it. Mas mahalaga to. Parang may sumabog na confetti sa puso ni Joanne. Bakit? Tanong ulit ni Joanne. Deal lang naman to, di ba? Pwede mo naman akong iwan. Because you're my wife, Joanne.
Sagot nito ng seryoso. At bago pa makapag-react si Joanne, dinugtukan niya agad yon ng isang paglilinaw. Ayokong isipin ng mga nurse na pabaya akong asawa. Bad PR sa company ko yun. Napangiti ng mapait si Joanne. Pero nang akmang kukuha niya siya ng tubig sa side table, naunahan agad siya ni Christoph. Mabilis itong kumilos, nagsali ng tubig sa baso at nilagyan ng straw para hindi na mahirapan si Joanne bumangon. Inom. Utos si Christoph. Inalalayan pa niyang ulo ni Joanne para makainom. Habang umiinom si Joanne, napansin niyang hindi inaalis ni Christoph ang tingin sa kanya. Hindi ito tingin ng isang boss sa empleyado. Tingin ito ng isang taong nag-aalala. Huwag ka nang magpapakabasa sa ulan Sabi ni Christoph nang matapos uminom si Joanne. You might be tough, Joanne. You might be the toughest woman in Fairview. Pero tao ka lang, napapagod din at nagkakasakit. Sa puntong yun, gusto sanang magtaray ni Joanne. Gusto niya sabihin kaya naman niya pero hindi niya magawa. Dahil sa totoo lang, ang sarap pala sa pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya. Salamat, Christoph. Bulong ni Joanne. First time niyang tinawag ito sa pangalan at walang formality. Tumango lang si Christoph, pero nakita ni Joanne ang bahagyang pamumula ng tenga niya sa sandaling yun. Delikado to, isip ni Joanne bago siya muling hilahin ng antok. Mukhang hindi lang trangkason tumama sa akin. At pagkalipas ng ilang araw, dumating na ang tila day of judgment para sa kanilang dalawa. Kaninang umaga lang nagpasabi ang tatay ni Christoph na si Mario na bibisita ito at mananatili ng ilang araw sa apartment niya. At dahil may bisita, kailangan mas magmukha silang kapanipaniwala. Dapat magmukhang sabay tayong naligo kapag nakita niya, kaya basin mo pa yung buhok mo. Hindi yung parang winisikan mo lang ng tubig. Utos si Christoph habang nakatayo sila ni Joanne sa harap ng lababo sa banyo. Teka lang naman, ang lamig ng tubig Reklamo ni Joanne habang winiwisikan ng tubig ang kanyang buhok gamit ang tabo. Kailangan ba talaga mukhang bagong ligo tayo? Pwede naman sabihin hindi tayo naliligo ng ganitong oras. Inayos si Christoph ang sarili niyang buhok saka umiling. Joanne, Dad knows I'm disciplined. Kung lalabas tayong tuyo at plansyado ang damit sa tanghaling tapat, iisipin na nagmi-meeting lang tayo. We need to sell the idea na busy tayo sa isa't isa. Parang nasa honeymoon phase tayo. Huminga siya ng malalim bago nagsalitang muli. At sa totoo lang, nakwento ko sa tatay ko na dahil sa sobrang mahal pa natin ang isa't isa, sabay na tayong naliligo. Ano? Kalukuhan naman yan. Pagligo pa talagang dinahilan mo. Hindi ba't mas romantic na pinagluluto kita kaysa sabay tayong maligo? Dapat ganun yung sinabi mo. Ganti naman ni Joanne at lumayo sa harap ng binata. Joanne, let me remind you, ikaw na nagsabi na hindi ka marunong magluto. Kaya ang main bonding natin kunwari paliligo ng sabay. Pagpapaalala naman ni Christoph, dahilan para ikapula ng pisngi ni Joanne. Paano ba naman kasi? Na-imagine niya kung paano magkatotoo nga na sabay silang maliligo. Di parang nanalo na siya ng trip to Disneyland na walang balikan sa Pilipinas. Umiling na lang si Joanne at iwinaksi ang naiisip niya. Buti na lang, na-deliver ng ipapakain natin sa kanya. Sabi na lang ni Christoph. At ilang saglit pa, nandiyan na nga ang panauhin. Pagbukas ng pinto, tumambad ang isang matandang lalaki na may tindig ng isang may ranggo. Ang aura nito ay tila may pagmamatsyag at panghuhusga. Malaki ang pagkakahawig nito kay Christoph, kaya nahinuha na agad ni Joanne na ito nga si Mario Generoso. Bati ni Christoph sabay akbay kay Joanne na mahigpit. You're early. Pasensya na, kakatapos lang naming mag-shower. Napatingin si Mario sa basang buhok ng dalawa. Tapos sa suot ni Joanne na oversized t-shirt ni Christoph para mas convincing. Bahagyang kumunatan noon ang matanda pero tumango rin. I see. Wika ni Don Mario sa boses na parang kumukulong. So, this is the woman who distracted you from the board meetings. At nang magpakasal kayo, wala kang sinabi. Good morning po, Tito. Ay, Papa pala. Bati ni Joanne na medyo nabulol pa. Inabot niyang kamay nito para magmano, pero tinapik lang ito na matanda. May pagkain na ba dyan? Nagugutom ako sa biyahe.
Tanong ni Mario. Pagdating sa hapagkainan, tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang pagkalansing ng kubyertos. Nakalatag sa mesa ang handa nila. Isang bucket ng fast food fried chicken, ilang styro ng spaghetti, at 2 order ng sisig na galing sa delivery app. Tinitigan ni Mario ang pritong manok na parang may lason ito. Hihiwain sana niya pero ibinaba niyang tinidor ng padabog. Christoph, Simula ni Mario. ito bang kinakain niyo araw-araw? Napalunok si Joanne. Alam nang siyang tinutumbok nito ng pasari. At baka alam pa ng peke niyang father-in-law na wala siyang alam sa pagluluto kahit umabot siya sa ganitong edad. Totoo nga yata na malaki ang expectations ng in-law sa aasawahin ng kanilang mga anak. Masarap naman yan Comfort food namin to. Sagot ni Christoph na sinusubukang huwag mapahiya sa ama dahil alam niya na istriktong diet ito dahil na rin sa tradisyonal na disiplina. Palibhasa, gaya ni Christoph ay naging reservist ito noon sa Philippine Navy. Tumingin si Mario kay Joanne na diretsyo. Iha, Joanne, hindi ka ba marunong magluto? You are a wife now. Ang trabaho ng asawa siguraduhing malusog ang pamilya niya. Processed food, grease, cholesterol. Gusto mo bang patay ng anak ko na maaga? Napahiya si Joanne. Gusto niyang gumawa ng alibay, pero nawalan siya ng kumpiyansa. Parang niyurakan agad ang ama ni Christoph ang pagkatao niya. Sorry po. Mahinang sagot ni Joanne. Kasi po, May sakit siya pa. mabilis sa singit ni Christoph. Kakalabas niya lang ng ospital noong nakaraan. She needs rest. Ako yung umorder niya na. Kahit na. Giit ni Mario. Hindi siya tumitingin kay Christoph. Kay Joanne pa rin siya nakatingin ng may panghuhusga. Kung may sakit ka, dapat nagpapahinga ka. Pero dapat marunong ka pa rin mag-manage ng kusina. Sabi pa nga nila, a woman's touch is in the food she serves. Hindi pwedeng puro fast food. Hindi healthy yan. Ganyan din ang nanay ni Christoph noon. Bumagsak ang baso ni Christoph sa mesa. Lumikha yun ng ingay kaya napatigil ang tatay niyang walang pakundangan. Napakuyom din niya mga kamao niya. Ang mga salita ng tatay niya ay parang punyal na humukay sa luma niyang sugat. Nag-flashback sa kanyang alaala na ayaw na gusto niyang burahin. Nakita niyang nanay niya noon. Buntis ito noon at namamanas sa mga paa. Pero pinipilit itong magluto ng kare-kare dahil request ni Mario. Umiyak ang nanay niya habang pinagsisilbihan ng tatay niya at kinabukasan. Dinugo ito at sinugod sa ospital. Nawala ang sanggol na dapat ay kapatid niya. Don't compare her to mama. Mariin na sabi ni Christoph. Halata ng boses niya ay nanginginig sa galit. At huwag na huwag mong sasabihin kung anong dapat gawin ng isang asawa. Mom served you like a maid. Pinagluto ka, pinaglaba, pinaglinis. Habang buntis siya. And what happened? You worked her to death. Nawala ang kapatid ko dahil sa standards mong outdated. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Hindi siya sanay na sinasagot siya ng anak niya sa ganitong level na may pinagtatanggol na iba. Alam niyang rebelde itong si Christoph, pero kahit na kailan, hindi na nito nabanggit ang pagkawala ng sanggol na dinadala ng yumao niyang ina noon. Christoph, napunta ka lang sa lugar na pang semi-squatter. Naging ganyan ka na. Ano bang pinakain sa'yo nito? Kung yung anak mong kumpare ko na lang sana. Joanne is not a servant. Sigaw ni Christoph at tumayo na siya ngayon. Asawa ko siya. Kung gusto namin kumain ng pritong manok araw-araw, kakain kami. Kung ayaw niyang magluto, ako magluluto. Pero hindi ko siya tatratuhin na tulad sa pagtrato mo sa nanay ko. Sobrang bigat ng hangin sa kwarto. Parang anumang oras ay may susuntok na isa sa kanilang mag-ama. Si Mario, namumula sa galit. Si Christoph naman, nanginginig sa puot. Kailangan ng umaksyon ni Joanne. Sanay naman siya sa ganito, yung nag-aayos ng mga sigalot sa barangay. Piece of cake na lang ito kumbaga. Kaya tumayo si Joanne. Lumapit siya kay Christoph at hinawakan ng kamay nitong nakakuyom. Christoph. Malambing na tawag ni Joanne. Tumingin si Christoph sa kanya. Ang galit sa mata nito ay unti-unting napalitan ng pagkagulat. Bumaling din si Joanne kay Mario. Ngumiti siya na hindi ngiting peke.
kundi ngiting may respeto pero may paninindigan. Pa, simula ni Joanne. Pasensya na po sa manok. Alam ko po concerned lang kayo sa health ni Christoph. Pero huwag po kayo mag-alala. Simula bukas, mag-aaral ako magluto ng mga healthy dishes. Hindi dahil dapat kong gawin bilang babae, kundi dahil gusto kong alagaan ang asawa ko. Hinima si Joanne ng likod ni Christoph para pakalmahin ito. Pero sa ngayon po, baka pwedeng tikman niyo muna yung spicy chicken. Masarap po talaga to kapag mainit pa. Sayang naman pong grasya. Natigilan si Mario. Nakita niya kung paano kumalma si Christoph sa paghawak ni Joanne. Nakita niya tapang sa mata ng babaeng ito na nagawang pumagitna sa kanilang mag-ama. Huminga ng malalim si Mario. Kinuha niyang tinidor at dahan-dahang tinusok ang manok. Fine, pero sa susunod, gusto ko ng sinigang. Copy po, sinigang with love. Sagot ni Joanne sabay kindat kay Christoph. Napaupo si Christoph. Tinignan niya si Joanne na nakangiti habang kumakain na rin. Sa totoo lang, nagulat siya sa naging reaksyon niya. Alam niya kung paano siya magalit. Nakita na yon ng mga dati niyang ex-girlfriend. Siya yung tipo na kapag nagagalit ay nanunumbat o baka mang insulto pa kahit sarili niyang kadugo. Minsan, sumisigaw siya at nagwawala lalo na kapag sobrang personal o may kinalaman sa nanay niyang pinag-aawayan. Hinawakan lang naman siya ni Joanne pero parang may pinindot itong shutdown button para hindi siya makaimik. Kaya ginawa na lang niya sa tingin niyang tama. Kumain siya sa pagkainan at napansin niyang napangiti ang tatay niya. Masarap nga. Tagal ko nang hindi kumakain ito. Sabi ni Mario at lumagok muna ng tubig bago magpatuloy. Mukhang mahal ka ng anak ko. Pinakasalan ka niya eh. Dagdag niya na ikinagulat naman ni Joanne. Siguro po, pero mahal po kayo nitong anak niyo pa. Sinsero na sagot ni Joanne at sumulyap sa kanyang so-called husband na napahinto at parang nagpigil na ng luha. Kinabukasan, parang naging setup para sa isang kitchen show ang kusina ni Christoph. Maaga silang nagising ni Joanne para mamalengke at kailangang may almusal na bago magising ang tatay niyang si Mario. Sinigang ang lulutuin nila. Joanne, Bulong ni Christoph habang nakasilip sa niluluto ni Joanne. sigurado ka ba dyan? Bakit may singkamas? Pwede na yan, huwag ka maingay. Pabulong ding sagot ni Joanne habang agresibong hinihiwa ang puting gulay. Pampatibay ito ng ngipin at saka wala silang tindang labanos sa palengke kanina na ubusan. Eh magkamukha lang naman sila, diba? Parehong puti, parehong matigas. Lasang lupa din naman pareho. Medyo matamis ang singkamas. Basta ideal na labanos ang nilalagay dyan. Giit ni Christoph, pero pinipigilan niyang lakasan ng boses dahil baka magising ito o marinig ang pagtatalo nila. Napanood ko sa YouTube. Inirapan siya ni Joanne. Sa amin, kapag wala talagang rekados o nagkulang, hahanap talaga kami ng pamalit. Innovation ang tawag doon. Hinayaan na lamang siya ni Christoph, na nanatiling observant sa ginagawa niya. Si Christoph naman, hindi maiwasang hindi ngumiti sa nakikita niyang pagkamasigasig ni Joanne. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang ideal woman para pakasalan dahil hindi pa niya naiisip na magpatali sa kahit sino. Kaya nga ayaw din niya sa pagreto sa kanya doon sa anak ng kumpare ng tatay niya. Pero habang tumatagal, nakikita niya bigla kay Joanne ang ideal qualities ng babaeng dapat niyang pakasalan. Medyo matagal na rin silang magkasama at ni minsan wala itong demands kahit nagbabayad pa rin siya sa serbisyo nito sa paglilinis. Hindi rin ito materialistic at focus lang talaga sa pangarap na maging pulis balang araw. Attractive din naman si Joanne kahit may pagka-boyish sa kilos o kung minsan ay hindi nag-aayos dahil hindi naman kailangan sa nature ng trabaho nito. Kaya minsan napapatanong siya, kung wala pa naman siyang babaeng kinakausap o kinikilala, bakit hindi na lang si Joanne? Kasi parang sigurado na siya na nahanap niya sa dalaga ang spark na hindi niya maramdaman sa iba. At nang matapos ng pagluluto at inihain ang sinigang sa mesa, parehong pigil hininga sina Joanne at Christoph. Dahan-dahang humigop ng sabaw si Mario, pero mukhang hindi agad nakuha ang panlasa niya.
Tumingin siya kay Joanne tapos sa singkamas. Singkamas ang nilagay mo rito? Tanong niya. Opo. Mabilis sa sagot ni Joanne. Halatang nahihiya. Masarap pa rin pala. Hindi malabsak gaya ng gawa ng dating cook namin. Pwede na. Sabay na napabuga ng hangin sina Joanne at Cristo para silang mga estudyante na nakapasa sa thesis defense. O siya nga pala. Biglang nasabi ni Mario saka tumingin kay Joanne. Totoo bang tanod ka? At yung pictures ng ano ko'y walang masamang anggulo. Napaangat ang kilay ni Joanne sa pagtataka. Pero bigla rin niyang naalala ang tinutukoy ng ama ni Christoph. Yung sa nangyaring raid po dito? Sa kabilang unit po yung na-raid at katatapos ko lang po sa duty noon kaya may tanod vest ako. Tumango ang matanda, pero nagpatuloy pa rin si Joanne sa pagpapaliwanag. Kung may masamang anggulo naman po yung nakataples tong anak nyo ng makuna ng pictures. Excuse me? Biglang sabat ni Christoph. Tila hindi matanggap ang sarcasm ng peke niyang asawa. Natawa naman si Mario. May sense of humor ka pala, kaya ka siguro nagustuhan ng anak ko. At higit sa lahat, you made him grounded. Siguro ang trabaho mo ang dahilan kung bakit niyakap ni Christoph ang simplicity. Hindi rin. Kontra naman ni Christoph. Kahit nung hindi pa kami nagpapakasal ni Joanne, ayoko na talagang buhay sa paraan kung paano kayo nabubuhay pa. Nakakasakal ang mundo mo. Christoph. May pagbabantang tawag ni Joanne at siniko ng marahan ng binata sa kanyang tabi. Pagkatapos, ibinalik niyang tingin kay Mario. Wala po akong alam kung gaano kalalim ang alitan niyo pero gusto ko lang po sabihin na huwag pong iinit ang mga ulo natin dahil mainit na rin pong panahon. Sabi niya upang alisin ang tensyon sa mag-ama. Tumango lang si Mario at muling sumubo ng pagkain. Wala akong karapatan na magreklamo sa ugali ni Christoph kasi alam kong namana rin naman niya yan sa akin. Umismid naman si Christoph at hinayaan na lang na palampasin ang sandaling yon. Kinagabihan, dahil okupadong muli ni Mario ang guest room, napilitan na naman silang matulog sa isang kwarto. Ang laki ng kama, pero pakiramdam ni Joanne ay sobrang sikip ng kabuang espasyo dahil sa katotohanang sila lang ni Christoph ang naroon at halatang may inis pa rin ito. Christoph, basag ni Joanne sa katahimikan. Bakit? Tanong naman ni Christoph. Bumaling si Joanne paharap kay Christoph. Nakita niya kung gaano ito kagwapo kahit naiinis. Ang matangos na ilong, ang mahahabang pilikmata, ang medyo nakaarkong kilay, at higit sa lahat, ang mapulang labi nito ay parang dahilan kung bakit hindi siya makakatulog agad. Parang nakalimutan na niya ang gusto niyang sabihin dahil gusto na lang niyang kabisaduhin ang mukha ng binatang katabi niya ngayon. Pasensya na kanina. Ang dami kong sinabi. Mahinang sambit ni Joanne. Humugot ng malalim na hininga si Christoph. San banda doon? Sa dami ng sinabi mo dahil wala ka ng preno, halos wala na akong matandaan. Natawa na mahina si Joanne. Sorry kasi na-judge kita agad. Akala ko nung una, isa ka lang sa mga mayayamang hambog na walang pakialam sa mundo eh. Akala ko madali lang ang buhay ng mga tulad niyo kasi may mga pera naman kayo. Sorry din kasi parang nakialam ako sa alitan mo sa tatay mo. Ayos lang yun. At least hindi kami nagsuntukan. Kibit balikat ni Christoph saka tumawa ng mahina. Kaya pala binantayan mo ko sa ospital kasi may naalala ka tungkol sa mama mo. Pero kung tutuusin, fake lang naman to. Hindi mo naman kailangang bantayan ako noon. Madamdaming pahayag pa ng dalaga. Wala yun. Ayoko lang na maging katulad niya. Sagot ni Christoph. Alam mo, sa trabaho ko bilang tanod, sanay na ako sa mga sumbong. Madalas mga housewife ang lumalapit sa akin. Umiiyak. Reklamo nila hindi sila pinapahalaga ng asawa nila. Kesyo walang trabaho o kahit mayaman nga wala naman time. Pare-pareho lang silang pabaya. May pera man o wala, ang tingin nila sa asawang babae, tagaluto o tagalinis lang. Tinitigan ni Joanne si Christoph sa mata nito bago magpatuloy. Kaya takot ako mag-asawa, Christoph eh. Takot ako matulad sa kanila. Takot ako mawala ng boses. Pero ikaw, nakita ko kung paano mo ipagtanggol ang nanay mo kanina. Kung paano ka nagalit nung iniisip ng tatay mo na servant lang ang role ng babae. Doon ko na-realize na
Mali ako. May puso ka pala. At naiintindihan mo kung ano yung pakiramdam ng mabaliwala. Dahan-dahang inabot ni Christoph ang kamay ni Joanne sa ibabaw ng kumot. Hinawakan din niya ito ng marahan. I saw what my mother went through, Joanne. Bulong ni Christoph. And I made a promise to myself. Na kapag nagmahal ako at kapag nag-asawa ako, hindi ko ipaparamdam sa kanya na mag-isa lang siya. Hinaplos ng hinlalaki ni Christoph ang likod ng palad ni Joanne. So don't be scared, Joanne. You don't have to lose your voice. Lalo na sa akin. Mas malakas pa nga boses mo sa akin lalo na nung nanipa ka ng pinto. Hirit niya na ikinatawa naman ng dalaga. Kung makapagsalita ka, kala mo naman totoo to. Biro niya na nagpipigil ng kilig. Try kaya natin sa gawing totoo. Pabiro din pero makahulugang sagot naman ni Christoph. Nagkatitigan sila. Ang mga tingin ni Christoph ay bumaba sa labi ni Joanne. Tapos bumalik sa mga mata nito. Parang may magnetic force na humihila sa kanila palapit sa isa't isa. Hanggat sa wala nang nagsalita, lumapit ang mukha ni Christoph at automatic naman na pumikit si Joanne. Parang nakalimutan na nila ang fake setup dahil sa biglaang halik na biglang lumalim pa. Naramdaman ni Joanne ang kamay ni Christoph na humaplos sa pisngi niya, pababa sa leeg. Handa na siyang madala sa sandali, pero bigla rin naman itong tumigil. Napamulat si Joanne, halatang nabitin sa sandaling yon. Bakit ka huminto? Lumapit si Christoph sa tenga ni Joanne at bumulong ng seryoso. Manipis ang pader, Joanne. Kumunot ang noo ni Joanne. Ha? Hindi soundproof ang kwarto na to. Dagdag ni Christoph sabay ngisi ng nakakaloko. Maririnig ni Papa kung itutuloy natin. Unless gusto mong marinig niya tayong nag-iingay. Mahirap mag-explain bukas sa breakfast. Natigilan si Joanne. Ilang segundo pa lumipas bago niya nag-gets ang ibig sabihin ng fake husband niya. Isang malakas na hampas ng unan ang lumanding sa mukha ni Christoph. Buwisit ka? Tigil ang pagsigaw ni Joanne at gusto nang maglaho. Para siyang nahuli sa sariling emosyon dahil kung hindi nga tumigil si Christoph, baka talagang ibinigay na niya ang bagay na kanyang pinaka-iniingatan. Aray ko naman, Joanne! Pagtawa ni Christoph habang sinasangga mga hampas ng unan. Akala ko pa naman nagpipigil ka dahil may dangal ka. Yung pala iniisip mo lang na maririnig tayo ng tatay mo. Napakawalang hiya mo talaga. Praktika lang. Depensa ni Christoph habang tumatawa. Ewan ko sa'yo, patulog ka na dyan sa sahig. Pero sa kabila ng hampasan na tawanan, nang tumalikod na si Joanne para matulog, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Hinawakan niyang labi niya at na-realize ang isa pang bagay na gusto niyang aminin kay Christoph. Masarap pala itong humalik. Kinabukasan, nakahinga na maluwag sina Joanne at Christoph dahil nakaalis na si Mario. Pero ngayong araw, may pinakiusap namang bagay si Christoph na nangangailangan daw ng role ng isang may bahay. Hulaan ko, natatakot ka mag-audit ang tatay mo kaya bibisita tayo sa warehouse, no? Tanong pa ni Joanne habang kinakabit ang seatbelt habang lula na silang dalawa na sasakyan ni Christoph. Tumango ang binata at saglit na napasulyap kay Joanne. Tapos biglang umiti na nakakaloko. Oh, nginingiti-ngiti mo dyan. Biglang conscious na tanong ni Joanne saka ipinaling ang tingin sa labas. I was thinking na hindi ka nakatulog dahil hinalikan kita. Pag-amin ni Christoph sa seryosong tono. Hindi nga ako nakatulog. Iniisip ko kasi kung bakit kailangan mo pang gawin yun. Hindi naman natin kaharap ang papa mo sa kwarto kagabi. Sagot ni Joanne na may katapatan saka umiling ng bahagya. Bakit mo halikan ng hindi mo naman girlfriend o asawa? Bakit hahalikan mo yung hindi mo naman gusto? Dagdag niyang tanong na mas seryoso na. Huminga muna ng malalim si Christoph saka pinandar ang kotse. Pagkalipas ng ilang minuto, nagkaroon na siya ng lakas ng loob na magpahapyaw naman ang side niya. Pero asawa kita. Tipid niyan sambit at sa kalsada lang ang focus. Pero hindi mo naman ako gusto at fake lang ang setup. Ni hindi nga tayo nagparehistro ng kasal. Giit naman ni Joanne na pinipigilang umiti. At sino nagsabing hindi kita gusto?
May bahid ng halakhak ang naging patanong na sagot ni Christoph. Nagsabi ka ba na gusto mo ko? Mapanghamon na tanong naman ni Joanne. Sa tingin mo, imposibleng hindi kita magustuhan? Bahala ka nga. Kibit balikat ni Joanne na parang sumuko na. At sa kahabaan ng biyahe, alam niyang may koneksyon na silang dalawa na hindi basta-bastang mapuputol. Nakarating din sila sa bodega ng auto supply na pagmamay-ari ni Christoph. Namangha si Joanne sa laki nito, pero may kung anong bagay siyang naiisip habang tinitignan ang paligid. Napaka-pamilyar ng lugar. Parang hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakarating siya sa lugar na ito. Si Christoph naman, maaliwalas ang ngiti sa mga staff na sumalubong sa kanila. Ilang saglit pa, sinulyapan niya si Joanne na hindi niya sigurado kung namamangha o nagtataka. Dito lahat nagsimula ang business journey ko. Pagmamalaki ni Christoph habang naglalakad sila sa aisle na pinagigitaan ng dalawang rack ng iba't ibang gulong. Habang nagbibinata ako, naging hands-on si mama dito. Kahit panlalaking industriya itong vehicle parts, nahandal niya na maayos. Sabi niya sa akin, sana raw may madala akong babae na makakasundo niya. Kaso, dati nung buhay pa siya, wala akong madala. Hindi gusto ng mga naging ex ko yung ganitong line of industry. Tumango-tango si Joanne at pilit na iniisip kung ano bang ibig sabihin ni Christoph. Bakit mo naman kinukwento yan sa akin? Na-miss mo talaga ang mama mo? Tumango si Christoph saka sinalubong ang tingin ni Joanne. At kinukuwento ko lang dahil sa wakas. May nadala na ako. At ikaw yon. Hala? Napakagatlabi si Joanne at yumuko. Paano ba naman? Parang tatakasan na siya ng kaluluwa niyang kinikilig, lalo na't hindi niya maikaila ang pailalim na pakikipag-flirt sa kanya ni Christoph. Ilang sandali pa ay napailing niyang paningin sa kabilang gate ng warehouse. May kung ano siyang naaalala, kaya biglang naalis ang nararamdaman niyang kilig. Tila napalitan niyo ng takot sa isang iglap. Joanne, okay ka lang? Tanong ni Christoph nang mapansin niyang napatigil ang dalaga. Mainit ba? Ha? Napakurap si Joanne. Oo, medyo. Pero medyo masakit lang yung tiyan ko. Alam mo na, baka yung sa singkamas kagabi. Lumapit pa si Christoph, halatang nag-aalala. Hinawakan niyang braso ni Joanne. Do you want to go home? Bigla ka na mutla. Tinitigan ni Joanne si Christoph. Ayaw niyang isipin na naaaninag niya ang concern sa binata. Dahil bigla niyang naisip na tila hindi niya deserve yun. Wala to. Pagod lang. Sagot ni Joanne sabay bawi ng kanyang braso. Ilang araw ang lumipas. Napapansin ni Christoph ang biglaang pag-iwas sa kanya ni Joanne. Bigla raw itong pinabalik sa duty at may nakuha na raw itong ibang trabaho sa umaga, kaya hindi na sila palagi magkikita. Hindi niya maunawaan kung bakit kailangan gawin yon ni Joanne. Dahil ba sa naging panga siya ng halikan ito? O dahil ba hindi niya inamin na gusto niya ito at baka higit pa sa pagkagusto ang nararamdaman niya? At isang gabi, biglang tumunog ang cellphone ni Christoph. Hello pa, okay na ba yung audit mo sa bodega? Sinama ko si Joanne as you instructed. Bati ni Christoph nang sagutin ang tawag. Pero sa kabilang linya, hindi ang kalmadong Mario ang sumagot. Wala bang sinabi ang asawa mong yan? Hindi man lang ba siya na konsensya? Paasik na tanong ng ama. Dad, what's wrong? Napatayo si Christoph at halatang naalarma. Parang hindi lang tungkol sa kasal nila ni Joanne ang tinutukoy ng tatay niya. Hiwalayan mong babaeng yan ngayon din. What? Dad, what are you talking about? Akala ko ba boto ko na sa kanya? Ikaw pa nga itong nagsabi na isama ko siya sa business dahil mag-asawa naman kami. Nanginginig siya ng bahagya sa labis sa pagtataka. Nagkamali ako. Pinaimbestigan ko siya sa tauhan ko. At kaya ko siya pinasama sa iyo para may matuklasan siya. Sigaw ni Mario. Alam mo ba kung sino talaga yung asawa mo? She was involved in the raid almost 4 years na. Yung raid sa warehouse natin kung saan namatay ang nanay mo. Nanlaki ang mata ni Christoph. Pare siyang sinuntok sa tagiliran at parang nawala ng balanse. Diretsuhin mo na ako. Informant siya ng mga pulis, Christoph. Ginamit ka lang niya. Kaya yan lumapit sa'yo. Kaya yan pumayag magpanggap na asawa mo. Dahil gusto niyang tapusin ang sinimulan niya noon. Pinasa ko sa email mo mga patunay kung ayaw mo pang maniwala.
Hindi na nakasagot si Christoph para magtanong ulit dahil pabalagbag ng pinutol ni Mario ang tawag. Bigla siyang napasandal sa pader at bumuhos ng kinikimkim niyang luha. Paano niya makakalimutan ang raid na yon? Alam niyang walang anomalya sa kanilang negosyo noon, pero hindi makatarungan na nadamay pa ang nanay niya at natamaan ng bala. Pinalalabas ba ni Papa na dahil sa timbre ni Joan, kaya nagpunta ang mga pulis sa warehouse? Dadahilan kung bakit wala na si Mama? Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Inalam niyang iba pang detalye na nakuha niya mula sa email ni Mario. At sa kabilang banda, alam na rin ni Joan ang kasalanan niya kay Christoph. Hindi na nito pinapansin ang mga tawag at text niya. Ilang araw na rin itong wala sa tinutuluyang apartment. Hindi siya napapalagay kaya ginamit niya ang libre niyang oras para mas alamin pa kung ano ang totoo. Lingid din sa kaalaman niya na si Christoph ay nakipagkita sa isang private investigator. Makailan sandali pa ay dumating na si Mr. Madera na binayaran niya sa pag-iimbestiga. Sir, she was an informant because she reported suspicious movement on trucks at 3 a.m. doon sa warehouse niyo nung parehong araw na nangyari ang raid. Concerned citizen lang talaga siya na nakapansin na may ilalabas sa kargamento dahil talamak ang human trafficking case noon na kunwari ay may mga piyesa ang lulan ng trucks, pero may mga tao naman pala. Mahabang paliwanag ni Mr. Madera. Huminga ng malalim si Mr. Madera bago magpatuloy. Kung hindi niya itinawag, walang mangyayaring raid. Hindi sana naging casualty si Mrs. Generoso. Kumunat noon ni Christoph. Kargamento. We don't operate at 3 a.m. Saradong warehouse ng ganong oras. Exactly. Sagot ni Mr. Madera. Binuksan niyang envelope at inilabas ang ilang litrato at bank statements. Pinacheck ko rin si Arthur Manlangit na pinagkakatiwala ang tauhan ng papa mo. Yung parehong tauhan na tingin mo ay naninira kay Joan. Nung nangyari ang raid, nandun ang nanay mo dahil gusto niya na siya mismong makahuli sa ginagawa ni Arthur. Nagdududa na rin pala siya sa trusted employee ng tatay mo. Inilatag ni Mr. Madera ang mga dokumento na nagsisilbing matibay na ebidensya. Arthur has 3 hidden accounts in Taiwan. May mga ghost shipments na lumalabas sa warehouse niyo tuwing madaling araw. Tapos may complaint na sa kanya tungkol sa babaeng OFW lang sana pero ginagawang prostitute sa ibang bansa. Manpower agency rin niya ang involved doon. Nanigas si Christoph sa nalaman. Hindi siya makasagot dahil parang malapit na niyang mapagdugtong-dugtong ang mga hinala niya. Si Arthur. Bulong ni Christoph habang ang galit sa dibdib niya ay lumipat mula kay Joan papunta sa lalaking sumira sa tiwala ng tatay niya. At sa tingin ko, sir, dagdag ni Mr. Madera. Natakot si Arthur nung dinala mo si Joan sa warehouse. Baka namukhaan niya si Joan. O baka natakot siya na ma-realize si Joan kung ano talaga yung nangyayari. Kaya inunahan niya kayo. Siniraan niya si Joan sa tatay mo para mawala ang threat. Or pwede ring nauna nang malaman ng tatay mong kinalaman ni Joan sa raid na yon. Stupid! Mura ni Christoph sa sarili. Ano ng plano mo, sir? Tanong ni Mr. Madera. Kukuha pa ng ebidensya. I need concrete proof para ipakita kay Papa. Utos si Christoph. Kailangan ko linisin ang kumpanya. Copy, sir. At si Ma'am Joan. Hindi nakaimik agad si Christoph. Sa halip, napatingin lang siya sa mga papeles habang inaalala ang nagawa nilang pagdistansya sa isa't isa. At hindi niya maikakaila na hindi niya kayang pakawalan si Joan sa kabila ng nangyari noon. Sa mga sumunod na araw, bumuhos na naman ang ulan sa Fairview. Parang nakikisamang langit sa drama ng buhay ni Joan. Nasa kwarto siya, nag-iimpake ng mga gamit niya na naiwan sa bag. Hindi niya alam kung anong gagawin na ganti ni Christoph. Alam niyang mayroon, kahit hindi siya nito kinausap. Kaya siya nitong gagawa ng paraan upang lumayo muna at magpahinga sa probinsya. Pero hindi niya inaasahan na may kumatok sa pinto at hindi na siya nagdalawang isip na pagbuksan. Bakit ka nandito? Nag-aalala niyang tanong kay Christoph. At si Christoph naman, hindi na umimik. Sa halip, pumasok siya agad sa bahay ni Joan na walang pasabi. Alam ko na yung totoo.
Sabi ni Christoph at naghahabol ng hininga. Hindi ka kasabwat, Joanne. You were trying to stop them. You were trying to save my company bago pa tayo magkakilala. Napatras naman si Joanne at nabitawan ang hawak na bag. Hindi ka na ba galit sa akin? Kung ganun, bakit binalak mo number ko? Ang tanga ko kasi. Mabilis sa sagot ni Christoph. Hinaplos niya ang pisngi ni Joanne na mayroon ng butil ng luha mula sa mga mata nito. Naniwala rin ako agad sa sinabi ni Papa. But believe me, inalam ko rin muna ang totoo dahil gusto kong maging fair sa'yo. Joanne, nung nawala ka sa apartment, na-realize ko na takot pala ako mawala ka. Hindi na nakasagot si Joanne. Niyakap niya si Christoph ng mahigpit. Isang yakap na parang ayaw nang bumitaw. Gumanti ng yakap si Christoph. Yumuko siya at hinalikan si Joanne. Hindi ito katulad ng halik sa kwarto na bitin. Mas malalim, mas mapusok, higit sa lahat. Parang sumisigaw ng mga salita, hindi nila masabi. Tumagal ang halik ng ilang minuto hanggang sa pareho silang kinapos ng hininga. Teka, tinulak ni Joanne ang mukha ni Christoph palayo. Bakit? Gulat na tanong ni Christoph at nakangisi pa. Manipis din ba ang pader dito sa bahay mo? Sira. Tipid na sagot ni Joanne sabay tawa ng mahina. Kailangan din malaman ng tatay mong totoo. Kaya nga pupuntahan natin siya. Hagikik ni Christoph at muling hinila si Joanne upang yakapin. Ilang linggo din na lumipas at laman ng balita ang pag-aresto kay Arthur Manansala na pinagkakatiwalaan ni Mario Generoso. Nahuli siya sa airport na pa-on board na sa papuntang Cayman Islands. Bitbit ang milyon-milyong pisong ninakaw sa kumpanya. Doon lang masasabi ni na Christoph at Joanne na sa wakas, nawala ng tinig sa kanilang lalamunan. Nasa mansyon sila ngayon ni Mario sa probinsya para formal na pag-usapan ang status ng kanilang relasyon. Pa, Basag ni Christoph sa katahimikan. May, aaminin sana kami. Tumingin si Mario sa dalawa. Ano yon? Huminga ng malalim si Christoph. Tumingin muna siya kay Joanne para kumuha ng lakas ng loob. Hindi totoong kasal kami ni Joanne. Gusto ko lang din na inisin kayo, kaya ginawa ko yung kasinungalingan na yon. Plus, aaminin namin na narin talaga ako sa apartment dahil sa pagkakamali ni Joanne. Pag-amin ni Christoph sa ama. Napayuko si Joanne at tila hinihintay ang sigaw ni Mario. Pero nagulat sila nang tumangulang ang matanda. Alam ko na. Simpleng sagot nito. Ako si Mario Generoso. Tingin niyo ba hindi ko ipapacheck sa abogado ko marriage certificate? Walang record. Alam ko na yon simula pa nung binigay ni Christoph ang pangalan mo, Joanne. Bilang asawa niya raw. At nagkunwari na lang ako na walang alam nung dumalo ako sa apartment ni Christoph. At habang nagpapanggap kayo, pina-background check ko na rin si Joanne. Bakit? Bakit hindi po kayo nagalit agad? Tanong naman ni Joanne. Tumingin si Mario kay Joanne. Sa unang pagkakataon, may ngiti sa mga mata niya nang pakatitigan ng hilaw na manugang. Dahil nakita ko kung paano kay pagtanggol ni Christoph at nakita ko kung paano mo pakalmahin si Christoph, Joanne. Fake man ang papel. Totoo nakita ko sa mga mata niyo kapag nag-uusap kayo sa pagkainan. At napatunayan mo, Joanne, na hindi ka masama. Pero sadyang nadala lang din ako sa kwento ni Arthur. Nakita na pala niya magkasama kayo ni Christoph bago ka pa isama ni Christoph sa warehouse. Tumayo si Mario at lumapit sa dalawa. Tinapik niyang balikat ang anak niyang lalaki. Anak, I'm sorry. For everything. Sa nanay mo, sa pagkawala ng kapatid mo, sa'yo na rin. Akala ko tamang ginagawa ko bilang ama. Sinsero niyang paghingi ng tawad. But Joanne, Tumingin naman siya ngayon kay Joanne. pero dahil talaga sa'yo, nabuksan ang mga mata ko. Kahit alam mo hindi mabuti ang pakikitungo kay Kristo, nagawa mong pag-aani ng lahat. Nang ipagtanggol ka ng anak ko, doon ko rin napagtanto ang mga naging pagkakamali ko bilang ama at asawa. Napaiyak si Joanne sa narinig mula sa biyanan. Niyakap siya ni Mario. Isang yakap yun ng tatay na matagal na niyang hindi naramdaman nung maulila siya sa ama. Since peke pa lang kasal, kailan niyo balak na totohanin? Hirit pa ni Mario. Nagkatinginan tuloy sina Christoph at Joanne. Ngumiti si Christoph na aabot hanggang mata.
Kung pwede lang ngayon na agad. Sagot ni Kristoff, sabay halik sa kamay ni Joanne. This time, sa simbahan na. At may totoong reception. Mabuti naman. Sagot ni Mario, sabay ngiti. Bilisan niyo matanda na ako. Gusto ko nang magkaroon ng apo. Mga 5. Malay niyo maging Navy o pulis din ang mga yon. Nasamid si Joanne kahit walang iniinom na tubig. 5 po? Sir Mario, I mean Papa naman. Why not? Kindat ni Kristoff kay Joanne. We can start practice later. Wala namang manipis na pader dito sa mansyon ni Papa. Kristoff! Sigaw ni Joanne sabay hampas sa braso nito habang tumatawa ng malakas si Mario dahil sa asaran ng anak niya at ng kanyang manugang. Sa wakas, ang wrong raid ni Joanne ay nagatid sa kanya sa tamang address, tamang pamilya, at sa tamang pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!